Nang nakaraan, ay tapos na tayo sa kahulugan ng tekstong naratibo. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay mga iba't ibang pananaw o paningin o point of view. Meron tayong apat na iba't ibang pananaw o paningin o point of view. Una, unang panauhan, ikalawang panauhan, ikatlong panauhan, at kombinasyong pananaw o paningin. Puntahan natin ang unang panauhan. Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan na nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naaalala, o naririnig. Kaya gumagamit ng panghalip na ako. Ikalawang panauhan, dito mas tulang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento, kaya't gumagamit siya ng mga panghalip na ka o ikaw. Subalit, hindi ito gaanong ginagamit ng mga manunulat sa kanilang pagsasalaysay. Ikatlong panauhan, ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay sinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan, kaya ang ginagamit niya sa pagsasalaysay ay siya. Ang tagapagsalaysay ay taga-obserba lang at nasa labas siya ng mga pangyayari. Ang ikatlong panauhan ay may tatlong uri. Una, maladyos na panauhan. Nababatid niya ang galaw at iniisip ng lahat ng tauhan. Napapasok niya ang kaisipan ng bawat tauhan at naihahayag niya ang iniisip, damdamin at paniniwala ng mga ito sa mga mamabasa. Limitadong panauhan. Nababatid niya ang iniisip at ikinikilos ng isa sa mga tauhan, subalit hindi ang sa iba pang tauhan. Pangatlo, taga-obserbang panauhan. Hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng iniisip at damdamin ng mga tauhan. Tanging ang mga nakikita o naririnig niyang mga pangyayari, kilos o sinasabi lang ang kanyang isinasalaysay. At ang panghuli, kombinasyong pananaw o paningin. Dito, hindi lang iisa ang tagapagsalaysay kaya't iba't ibang pananaw o paningin ang nagagamit sa pagsasalaysay. Karaniwan itong nangyayari sa isang nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop sa mas mahabang panahon at mas maraming tauhan ang naipakikilala sa bawat kabanata.